Hello mga bata! Welcome na naman sa isang episode ng Eduk Serye! Last time, pinag-usapan natin ang English and Metric System of Measurement. And I know na familiar na kayo dito dahil ito po ay pinag-usapan na natin noong naunang quarter sa ating technical drafting. Ngayon naman po, tayo ay tutungo na sa isa sa mga bagay na mahalaga na dapat ay alam nating gamitin sa ating electrical installation and maintenance. At ito ang multimeter or multi-tester. Handa na ba kayo? Tara! Simulan na natin. Okay, so once again, our topic is all about the multimeter or the multi-tester. Ano nga po ba ito? The multi-tester or the multimeter is sometimes called the VOM or the VOM, which means the voltmeter, ohmmeter, and milliammeter. Okay? It is the best instrument that can measure voltage, resistance, and current. It is generally made of two types, the analog and then the digital. Okay, so here are the types of the multimeter or the multi-tester. First is the analog multi-tester. It is a multi-purpose electronic testing device. A unit will be capable of measuring voltage, current, and resistance. Okay. Madali niyong ma-identify ang pagkakaiba ng dalawa, which is the analog and then the digital. Kay analog po, may makikita pa kayong pointer and as well as may makikita rin po kayo diyang scale. Okay? Yung scale, yan po yung nagpapakita ng initial measurement ng ating sinusukat, whether it's in volts, resistance, or sa ating current. Okay? We need to multiply. Okay? So, kailangan pa nating i-multiply yan. Depende po dun sa multiplier na isiset natin sa ating tester. Okay? Unlike kay digital multitester, sabi dito, a piece of test equipment used for measuring voltage, current, resistance, displaying the value in number form. So, makikita na po natin yung actual, okay, measurement ng ating sinusukat. Okay po ba sa atin yun? Okay. Moving on, we're now going to discuss the different parts of the multimeter or the multitester. First and foremost is the pointer. Ito yung kanyang pointer. Okay? The needle-shaped rod that moves over the scale of a meter. It is mechanically connected to the moving coil. It indicates the measured values on the multimeter. Okay, ito po yung nagtuturo ng value kung ano nga po ba ang kailangan natin gamitin sa ating magiging multiplier. Okay, so siya yung nagtuturo whether nasa 10 or 20 or 30. Okay, depende po dun sa ating sinusukat whether it's resistance, current, or voltage. Okay? Next naman po natin ay yung scale. Ayan. So, sa ating analog, once again, meron pa tayong nakikitang scale, pero sa digital, wala na tayong makikitang scale and then the pointer. Ang makikita na lang po natin doon is yung digit na mismo ng actual measurement. Okay? So, a series of marking used for reading the value of a quantity. For an analog multitester, this is a series of markings in a semicircle. Okay? So, nandito po nakalagay yung mga sukat na ating gagamitin. Okay? Next naman po natin is the range selector knob or simply the selector switch. Okay, so ito po yung nagsisilbing switch sa ating multi-tester. Okay, so makes it possible to select different function and range of the meter. Okay, so ito po yung magsasabi kung ang susukatin po ba natin is yung resistance, voltage, or ampere or current. Okay, maliwanag po ba sa atin yon? So, yan yung makikita nyo dito sa baba. Okay, so direct current voltage, direct current milliampere, or the resistance or range. Okay, meron din po siyang alternating voltage range. So, next naman po nating part is the adjustment screw, also known as the dial or infinity knob. Yan po yung makikita natin dito sa bandang gitna na part na ito.
Okay, so this allows you to adjust the pointer to the 0 position of the scale, usually with the help of a flathead screwdriver. Okay, so para maging mas maganda, no? Mas maging accurate yung ating measurement, dapat lagi po tayo nagsisimula sa ating 0. Okay, minsan kasi kapag nagagalaw yung ating tester, ano po, naaalog, natatanggal po yung position ng ating pointer sa 0. Okay? Kaya kailangan, para maibalik mo ito sa 0, you have to adjust dito sa adjustment screw. Okay po ba sa atin yun? Next naman po natin is the 0 ohm adjusting knob. It is used to zero in the pointer before measuring resistance. The 0 ohm adjustment knob is used to calibrate the multitester when you want to measure the resistance of an object. Okay? So, ito po ay ginagamit natin kapag tayo po ay nagsusukat ng resistance. Okay? Ang ginagawa natin using the test probes, isineshort po natin ito. Okay? And then makikita natin na gagalaw yung pointer. Okay? Kapag gumalaw yung pointer, dapat ito po ay nakatapat sa 0. Okay? Kapag ito po ay hindi nakatapat sa 0, dyan po natin gagamitin si 0 ohm adjusting knob. I-move natin yan into counterclockwise or clockwise, depende po kung saan nakaturo si pointer. Okay? Pero para once again, para maging accurate yung ating sukat sa ating resistance, dapat ito po ay laging magsisimula sa 0. And later on, makikita nyo kung ano yung sinasabi ko. Next naman po natin ay yung ating test probe. Okay? So, tandaan po na yung ating red na test probe, yan po ay ginagamit natin sa ating positive polarity, while yung black naman po ay ginagamit natin sa ating negative polarity. So, once again, it is used to connect the circuit to the electrical components being tested. Ito po yung ginagamit natin, or ito po yung idinidikit natin sa ating mga conductor para mabasa niya yung ating or masukat niya yung ating kailangang sukatin. Okay? Whether once again, it is a voltage, sa current, or sa resistance. Next naman po na pag-uusapan natin is the proper care and maintenance of the multi-tester. Number 1 is to read manual of instruction on how to operate the multi-tester. Okay? Take note na ito po ay hindi laruan. Okay? Maaari kasing kapag mali po ang paggamit natin ito, ay masira na mismo yung ating tester. Okay? Paano masasabi na hindi na masisira or sira na siya? Okay? Maaring hindi accurate yung reading ng lumabas sa ating sinusukat. Okay? So, once again, kung ano yung nakasulat sa ating manual or paraan ng paggamit nito, dapat yun lang po yung ating ginagawa. Okay? Number 2, in reading the amount of voltage, always start with the highest range to avoid reading voltage higher than the tester setting. Okay? So, kung tayo daw po ay susukat ng ating volts, mas maganda kung magsisimula tayo dun sa pinakamataas na range. Okay? Baka kasi mabigla yung ating tester kapag magsisimula tayo dun sa mababa. Okay? Next naman po, sabi dito, be sure that the tester is set to the correct range setting, resistance range when measuring the ohm. Voltage range when measuring voltage, and ammeter range when measuring the value of the electric current. So, make sure na yung ating range settings, okay, ay nakaset doon sa totoo or tamang sinusukat natin. Mamaya kasi makita nyo yung pointer gumalaw, sa tingin nyo tama na, hindi po, no? Kung sinusukat nyo is ampere, dapat yan po ay nakaset sa ating ampere. Okay? Kapag naman po voltage ang sinusukat natin, make sure na ito po ay nakaturo sa volts. Kapag naman po sinusukat natin ay resistance, make sure na ito po ay nakaturo sa ohms. Okay? Next, naintindihan po ba natin yon? Next naman po, always check the condition of its battery. Worn-out batteries will damage the internal setting of the tester. O syempre, pag low-bat na, hindi nagagana ng maayos yan, no? Yung ating multi-tester kasi meron din yang battery sa loob. Okay? Next, when the
when the tester is not in use or will be stored, set the selector switch to 1,000 volts or to off position. Okay? So, yun po yung nagsisilbing switch niya para automatic mamatay siya. Okay? And number 6, never ever drop the tester. Okay? Lalong-lalo na kung ito po ay analog multitester. Okay? So, once again, dahil mamimisplace yung kanyang pointer. Okay? At para malaman kung paano nga po ba ginagamit itong ating multitester or paano nga po ba tayo nagbabasa ng ating resistance using this multitester, panoorin nyo po itong video na ito. So, bago tayo magsimula is test muna natin itong analog multitester natin. Sa pag-test ng analog multitester ay dapat nakaset ang tester natin sa resistance. Tapos ay short natin ang dalawang test probes. Okay. So nakikita nyo ang needle ay pumunta sa 0. So dito yung pagbasa sa resistance. Sa taas yung blue. Yan yung value niya. So 0 ohms tayo. So which is good ang ating multitester. Kung hindi yan naka 0, yan, halimbawa dito siya nakalagay, ang gagawin mo lang is i-adjust mo lang yung multitester, ganun na yan, magiging 0 yan. Okay, tapos na natin test yung analog multitester natin. Paano gamitin dito sa resistance. So ano ba ang mini-measure ng resistance? So resistor ang common na mini-measure sa resistance. Halimbawa tayo ng isang resistor na mini-measure natin. So sa value nito sa color coding is 100 ohms. Tingnan natin sa multitester kung 100 ohms ito. Okay, sa pag-measure sa resistor is set natin sa resistance. So kung nakikita nyo, nasa 0 yung resistance nito. So meaning, sobrang laki ng settings natin. Okay. So pag ganun, naka-0 siya, gawin mo lang is adjust mo lang yung resistance sa maliit na settings. So 1K is malaki pa rin yun, times 10 tayo. Okay, so sa pag-test, pag-measure pala ng resistor is kailangan mo yung dalawang test probe sa magkabilaang conductor ng isang resistor. Wala siyang polarity, kaya pwede lang dito yung pula o dito yung itim. So okay lang yan. Now, kita natin is pumunta sa 10 yung needle natin. So sa pagbasa ng resistance is ito yung initial value is 10. Pagkatapos is multiply natin sa anong settings natin dito sa resistance. So 10. So 10 times 10. So ang final resistance natin is 100 ohms. Okay. Halimbawa, nandito nakalagay yung pointer. Dito na lang. Okay. So meaning wala siyang value makikita dito sa scale, di ba? Meron tayong tinatawag na major deviation at saka minor deviation. So yung major deviation is makikita nyo yung 0, 5, 10, 20.
yan ay tinatawag na yan 0, 5, 10, 20. Yan ay tinatawag na major division. Ito namang mga maliliit na walang value dito, pero meron yung mga value talaga, so wala lang nakasulat. So yan ay tinatawag na minor division. Yan yung mga guhit na walang nakalagay na value. So balik tayo. So dito, halimbawa dito yung reading ng needle. So paano natin mababasa yan? Okay, gawin lang natin is tingnan natin dito sa major division at minor division. So yung 20 pa-bracket sa siya 20 to pataas. So pagbasa ng resistance is right to left. Tingnan natin kung saan naka-bracket yung 20. So nandito naka-bracket siya 20 to 50. So dito siya naka-bracket yung needle natin 20 to 50. Diyan. So, kita nyo? Now, pagkatapos nyan is tingnan natin kung anong katumbas ng bawat point sa minor division. Okay? 2. So, ibig sabihin 2 ang katumbas nito. Okay? Now, paano natin babasahin is add lang natin ng 2, 2, 2, then papunta dito. So, yun yung initial value dito sa scale. So, 20 plus 2, 22 plus 2, 24 plus 2, 26. So, 26 yung initial value dito sa scale. Tapos nyan is multiply natin sa resistance. So, 26 times 10 is 260 ohms. So, yun yung final result natin. Kung dito nakaturo ang point ng needle. Okay. Now, isang halimbawa pa. Nandito nakalagay ang needle. Dito. Yan. So, dito yung reading niya. Dito, papunta dito. So, 100 at may isang red wall. So tingnan natin kung saan naka-bracket yung 100. So dito naka-bracket siya 100 to 200. Meaning isang gradual point ay 20 ang katumbas. So 100 plus 20, 120. So 120 times 10. So 20 times 10 is 1,200. So 1,200 ohms ang value niya. Okay, so I want you to answer the following. Sa ating module 4 or MELC or MELC 4, sagutan niyo po ang ating free test and let's connect. Also, I want you to do our activity number 2, which is our plate number 1, the parts of multitester. Sabi dito, using our plates or a short bond paper, draw the multitester and indicate its part. You can find this page on page number 29 of your module, or you can make use of the sample below. Yung nakikita natin dito sa ilalim. Make use of your pencil in drawing the multitester as well as writing its part. Okay, so pero kung kaya nyo naman gumamit ng sign pen, why not? Okay, so once again, itong image na to, it is available dun sa aking lists of activities na ipinasa sa ating GC. Okay po ba sa atin yan? At ang susunod po nating pag-uusapan ay tungkol sa ating Ohm's Law. Ayan, marami na naman po ba tayong natutunan? Marami po, sir. Wow, very good naman po pala. Medyo challenging ang ating susunod na pag-uusapan. So, make sure na marunong tayong mag-divide at marunong tayong mag-multiply. Okay? So, muli po, again, I am Sir Drew. Always at your service. Paalam!